Magandang gabi, Pilipinas! Sa lahat ng aking mga palangga, Admar and Jade, at syempre sa field, si MJ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga Pilipinong gising na gising. Thank you so much. Talagang natutuwa ako dahil parami na po ang nagigising na mga kababayan natin dito sa pagmamalupit at paghaharas ng bangag na administrasyon. Ayan nga, at sa wakas nga, Ma'am Maharlika, kahit ilang attempts pang gustong harangan o itigilan o pigilan itong ginagawang rally dyan sa Tagum City. Abay, nakikita natin ngayon live na live yung mga kababayan natin talaga ay nakikiisa, dumalo at isang panawagan para sa ating gobyerno sa maraming suliranin. Sa iyong nakikita ba, Binibining Maharlika, papaano ba niyayakap ng mga kababayan natin itong ganitong rally, itong maisog rally, simula pa na nag-umpisa ito? Well, kitang-kita po na ang ating mga kababayan, sabi ko nga kanina, ay gising na gising, niyayakap nila at sinusuportahan nila itong maisog o hakbang ng maisog at ang nangyaring pag-prayer rally natin sa Liwasang Bonifacio. Dahil ito po ay epekto ng panggigipit ng gobyerno. Imagine niyo, di ba, ang paggigipit dito kay Governor, Davao del Norte Governor Edwin Ubahib, na kung saan tinanggal na lang na walang due process yung pagkaroon nila ng aberya dyan sa runway sa Davao del Norte para ma-delay yung pagpasok ng mga tao mula sa Metro Manila to support at yung pag-brown out o power failure daw na mukhang intended para po kayo ay masabotahe. So again, dahil sa ganitong mga opresyon at supresyon na ginagawa ng gobyernong ito, lalo nilang ginagalit ang taong bayan. Kasi nakikita ng mamamayan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, yung intimidation, yung harassment, yung, again, diktadorya, dictatorship na sinusupil ang ating kalayaang magpahayag, kalayaang magtipon, kalayaang magbalita, katulad ninyo sa SMNI. Alam naman ng buong mundo yan kung ano nangyari sa inyo. Na sana ang gobyernong ito, kung hindi bangag na bangag at pulboronic, ay what? Dinggin niya ang hinaing ng taong bayan. Nakalagay po yan sa ating Bill of Rights, mga palangga, na may kalayaan. Alam din niya ni Lisa Abugaga, pero binabaliwala nila ang ating batas, nilalapastangan nila ang ating konstitusyon. Nakalagay po yan na mayroon tayong malayang pamamayag, pagtitipon, na kapag tayo ay dumadaing dahil sobra na ang opresyon, suppresyon, panggigipit, panghaharas, kailangan natin magtipon at kalayaan po natin yan. Pero anong ginawa sa atin? Di ba? Gusto tayong patahimikin lahat. Ayaw nilang matuloy itong maisog rally na ito. Ano ibig sabihin yan? Kailangan na magsalita ang taong bayan at hindi natin dapat payagan na ipagpatuloy ng mga walang hiyang ito ang paggigipit sa atin. Imagine niyo kung gusto nyong magkaroon ng matinong pamayanan. Imagine niyo na ipagpatuloy ni Marcos Jr. itong pagiging walang puso, walang awa sa kahirapan ninyo, at ngayon gusto pa kayong isabak sa kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Gusto kayong ibala sa kanyon. Kaya lagi ko pong sinasabi sa aking mga vlog, halos everyday, na kailangan yung gumising. Dahil ang usapin dito, wala na po itong political color. Ang usapin natin ngayon, yung kinabukasan ninyo, ang inyong kaligtasan, ang inyong kalayaan na sa munting tinig ninyo, gusto kayong busalan. So yan po, kaya every day sa aking vlog, galit po ako, gigil ako, at hindi na ako makapaghintay pa na mawakasan na ang pang-aapi ng mga bangag na nasa administrasyon.
Papaano po yan, Binibining Maharlika, kung patuloy na magbibingi-bingihan ang pamahalaan dito sa mga panawagan ng ating mga mamamayan? Well, again, matagal na sila nagbibingi-bingihan. Jade, kung ang taong bayan, sabi ko nga, ang nagluklok sa mga politiko, o katulad ni Marcos Jr., na questionable pa ang paggaluklok sa kanya, isa sa mga in-expose ni Attorney Glenn Chong, ang kanyang asawa na si Liza at sila ay nakipag-konsabahan sa Smartmatic noong 2022. So ngayon, nakikita niyo na, mga kababayan, kung ano ang nangyayari. Nasa mga kamay ninyo. But kahit magbingi-bingihan ang gobyernong ito, kung tayo ay sama-sama, ang ating boses, makialam tayo. Dahil sabi ko nga, ito ay usapin ninyo, usapin ng ating mga susunod na henerasyon. Kung magbingi-bingihan sila, edi magsama-sama tayo, magsalib puwersa tayo, mag-speak up day tayo, dahil mas powerful ang boses ng taong bayan, ang boses ng katotohanan. Kaya nga tayo mayroong sinusunod na konstitusyon na kapag tayo ay supil na at tayo ay binubusalan, meron tayong kalayaan na manawagan, katukin, bulabugin ang gobyerno na ano tong ginagawa ninyo. Ginaganito nyo kami, nagtataas sa bilihin, sasalang nyo kami sa gera at kung ano-ano pa. Pero sa halip na solusyonan ni Marcos Jr. at ng kanya mga bangag na gabinete, gusto pa tayong gurgurin lahat. So, the only power na meron tayo is yung ating boses. Unahin natin yung pinalabas mong mga dokumento tungkol nga sa paggamit nitong illegal na droga ng Pangulo. May narinig ka na bang may interes ang Pangulong magpa-drug test? Sa gitna nga nitong mga panawagan nga na siya magpa-drug test kasunod nga nitong mga inilabas po ninyong mga dokumento mula sa PIDEA. Wala ka naman narinig, di ba? Wala tayong narinig, nagbingi-bingihan na nga at iniiba yung issue. Kumbaga ayaw nilang pag-usapan yung pinakamahalagang issue tungkol sa kanyang pagpupulburon. Ulitin natin, nabanggit na rin yan ng lahat ng mga magagaling, mga abogado, mga eksperto na nagsasabing na the only way to prove na si Kuting, na si Marcos Jr. ay zero or hindi siya nagpupulburon ay drug test. Pero bakit ayaw niya? Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez sa interview niya sa inyo, kung nagawa ni Marcos Jr. na magpapulburon test noong 2021 ng more than 2 minutes na nag-negative siya. Bakit ang hirap gawin? Dahil hindi namamatay-matay ang issue sa pulburon. At wala akong balak itigil ang issue tungkol sa pagpupulburon ni Marcos Jr. hanggat hindi niya nakiklear ang kanyang sarili sa buong Pilipino. Dapat niyang magpa-test. Ano ang kinatatakot ni Marcos Jr.? Bakit ayaw niyang magpa-test? 2 minutes nga lang, di ba? More than 2 minutes, natapos niya na. But this time, hindi dapat yung patago na test. Dapat open. Makikita ng taong bayan from the collection of specimen hanggang sa documentation, hanggang sa resulta, dapat makita natin. Baka mabudol na naman tayo. At ang problema din dyan, Binibining Maharlika, yung mga media network, yung ilang media, sinusupil din, hindi pinapalabas, ipinapakita nung nag-post nga yung isang media na nagpapasalamat pa nga dahil unang nag-post ng mga dokumento, dinilit, hindi na makita sa post nila. Papaano na lamang kung gano'n na lang ang ginagawa ng gobyerno na pag may kontra sa kanila, wala. Kawawa yung mga media o yung mga ordinaryong tao lalo na kapag nagsasalita laban sa kanila. Yun nga, Jade. Sabi ko, kung itong media na to, I think that was Daily Tribune, pangalanan ko na. Ang istorya po niyan, mga kababayan, nung nag-post ang Daily Tribune, nirepost nila, hindi naman sinabi actually ng Daily Tribune na 100% authentic itong ating, nang sinabi ni Maharlika. Kumbaga, ineko lang nila. So, napag-alaman ko yan na tinawagan ng
presidential communication strategist nila na si Chavez, ang Daily Tribune. Napag-alaman ko yan, ayon sa ating mga informante, mga puting ahas natin dyan sa loob, na tinawagan ng Daily Tribune para i-take down